Pagod lang. Kumain ka na ba? Oo. Kumain na. Mukhang hindi ka naman kumain eh. Ito oh. Ganun ba? Salamat ah. Konti lang ba talaga kinain mo? Bakit? Oo. Wala kasing trabaho yung tatay ko eh. Tsaka may application form din ako. Nag-apply kasi ako bilang cashier sa tindahan ni Aling Bembang eh. Hoy, alam mo ba na may bagong programa sa Duterte ngayon na build, build, build? Pwede magtrabaho yung tatay mo dun. Talaga ba? Tayo po na nanonood, tularan nyo naman siligo. At para matuto kayo, naiangat ang lugar na to. Ganito kasi yan eh. Inuluwal sa mundo na mabagal, anak ni Vicente, gobernador ng bayan. Digong ang tawag sa kanya na sambayanan. Mahal ang bayan kaya't ito'y nagtutulungan. Mga taong payat at gutom na gutom, binigyan niya ng solusyon pantay si Digong. Mga tulong niyang naibigay sa atin ay sapat, nagbigay ng mga trabaho kaya tayo'y umangat. Pilipinas ay nanatilis kabila ng mga hamon. Mga problema ay agad binibigyan ng aksyon. Ang handa siguro magkaroon ng leader na ganyan. Sabi pa nila sa kanya muli matatagpuan ang taong mga angat sa sambayanan. Mabait siya, ito'y kanyang nakasanayan. Siya ang nilalapitan ng tao na nangailangan. Kita ko lamang sa yakin sa salamatan. Tayo po na nanonood, tularan nyo naman siligo. At para matuto kayo, naiangat ang lugar na to. Mawalang galang na po sa mga IPT kung alam nyo bang patakal ng bigas namin na di puno. Ako po ay nangangailangan ng trabaho sa gabi nanginginig sa pandamit butas o puno. Sa kahirapan nakikita mo ang malaking unos kahit sa aking baong pera hindi kayang manok. Hindi man na tinanggap sa mga trabaho tapos sila mga po naghihirap sa kalagayan ito. Maraming walang trabaho Pinoy sa simulat Pinoy. Kaya marami rin ang natutulog sa mga bisyo. Pero kulang pa rin, kulang na tuyot asin. Sumakit may katawan ni titiisin pa rin. Pero si Digong ay nabigay ng pag-asa. Tayo ay di pinapaasa. Di siya nagdadamot, yan ang mahalaga. Kahit sa dami ng pangako no, isa si Digong sa pinagkakatiwalaan ko kaya